Try natin. Hi guys! Welcome back to another vlog. So it's day 13 of our Europe trip. So we are still here sa Barcelona. So for today, medyo late start tayo. So quick time check, it's already 12 noon. Pero based sa itinerary namin, we chose talaga na chill itinerary na lang yung last 2 days natin dito sa Barcelona. Pupunta tayo dun sa very famous na plaza nila, or di ba lahat naman ng pansin nyo sa Rome, sa Madrid, uso talaga sa mga European cities na may plaza where people meet and gather. So modern day naman sa Plaza Catalunya, shopping district na rin talaga siya, di ba? So ang maganda naman dito, yung Plaza Catalunya, malapit na din dito sa atin. And then yung isang major street na nasa harap lang ng Plaza Catalunya is the Las Ramblas. So ito na actually malapit na street dito sa hotel natin. Since medyo light lang naman yung itinerary natin, iduduktong ko na dito yung bukas naming activity, which is the Sagrada Familia building. So, naging famous to kasi first, architecturally, sobrang unique niya. It's as well, masterpiece of Gaudi. Ang interesting fact din dito is, even if hindi talaga siya natapos ni Gaudi, kasi yun nga, namatay na siya, pero it remained as a living testament dun sa work niya na tinuloy talaga siya. Until now, hindi pa siya tapos, right? So, yun yung explore natin. And I think late na rin kasi kami nag-decide to go inside. So, initially, we were not planning na i-explore yung loob, but yun, napag-usapan namin and napag-agreean na as a group na sayang, di ba, kung hindi man makakapunta. So, make sure talaga na you book ahead. Kasi kami, parang yung sister ko, talaga nag-check siya several times na kung meron. So, buti na lang, nung I think before kami pumunta dito sa Barcelona, nakakita kami ng available na ticket. We'll now go out and explore the city of Barcelona. So, watch nyo na lang yung mga next updates natin and see you guys later. Buenos dias! Good morning guys! Well, actually afternoon na kami nakalabas. So, maganda naman dito sa hotel namin. As in, may access talaga dito sa Las Ramblas. Pero medyo nandun na kami sa dulo ng Las Ramblas. So, for us to go to dun sa Plaza Catalunya, talaga mga 15-minute walk din. Pero dito sa mismong Las Ramblas na, marami na talagang establishment. And yun nga, maraming nagsastay din dito, maraming hotels, maraming restaurant. So, buhay na buhay din yung scene dito. So, gagawin muna namin is, ito, nakapunta kami dito sa may kumanan lang kami dito sa may mismong Plaza Real. So, mukha rin siya yung mga nakita natin sa Madrid na mga Plaza Mayor, di ba? So, nakakatuwa lang. Even sa Spanish Steps, so uso talaga sa European countries or sa mga napuntahan namin na merong mga ganitong place for people. Kasi usually, di ba, yung may mga fountain, tapos sa gilid may mga restaurants. So, ganun yung vibe niya. Papakita ko sa inyo ngayon. So, ito yung Plaza Real. Or Royal Plaza. Di ba ang Real is Royal? Ang Real is Royal. Di ba? So, ganun din. Mini version ng ng Plaza Mayor dito sa Barcelona. So, corner Las Ramblas din to. So, mga sa gilid, meron din mga tapas. Dito talaga guys, ang daming tapas restaurant. Kasi even yung mga locals, uso sa kanila na tatambay lang sa may mga tapas restaurant. Tapos may wine, tapos bibili lang ng mga mga hamon serrano, tapos iinom lang sila with that, mga pulutan. Interestingly, nakakatuwa dito sa Barcelona. Siguro kasi kahit nga 4 seasons sila dito, rin to parang seaside city din to. So may mga palm trees din, no? So it's really giving yung parang California, Los Angeles vibe. Ayan, tambay-tambay lang tayo. So, ganyan lang yung La Ramblas, guys. So, merong mga sidewalks, tsaka merong mismong street doon sa gitna na may mga nag-set up na restaurants for autumn-winter time. So, tingnan nyo mas marami yung space talaga for pedestrian. So, dito,
pag mag-taxi ka, mata-traffic ka pa kaysa maglakad ka. So gano'n nila pinaprioritize talaga yung mga pedestrian compared sa mga cars. So ganyan lang yan one lane lang. Tapos hihinto pa yan sa mga pedestrian. Dito na tayo sa may gitna mag-walk. So yun, yung mga puno dito hindi na ganun kabuhay kasi nga pa-winter na. So palagas na yung mga yan. So sabi ko talaga, very touristy spot na rin talaga tong Las Ramblas. Kasi yung mga gilid, puro mga souvenir shop, tapos puro mga fast food na rin. Pero may mga restaurants din dito sa gitna mismo nung malaking street. So lakad lang tayo ng mabagal. So chill lang tayo dito. I-feel natin yung vibe ng city. Pero sa totoo kasi pagod na talaga tayo after ilan na ba? 13, 14 days natin dito sa Europe. So mahaba siya, ganyan siya. Mahaba siyang street. Tapos dito yan, may mga souvenir shops. Yan. So talagang talaga siya. It's a tourist, na rin talaga, destination. Ah, wow. Dito sa left side naman natin, may theater. So dito yung local theater nila. Ayan. Tapos may metro station na rin pala dito na malapit sa amin. Liceo station to. So ang ating first stop dito na along La Ramblas din is their famous Boqueria Market. So similar din dun sa history nung Mercado San Miguel. So it's one of the oldest market na ang naging modern day talaga is kinonvert na rin talaga nila siya for tourist spot where you could actually kumbaga naging fusion na rin siya or mga bancheto sa atin. Naging fusion na rin siya ng mga local food. Ayan guys, sa loob na tayo ng La Boqueria Market. Actually, pagpasok pala, malaki pala siya. Hindi siya katulad ng Mercado San Miguel. So ito talaga parang, well, it's still functioning as a market kasi may mga produce pa rin, may mga spices, may mga seafood. So pa rin naman siya. Pero I don't think na dito na rin talaga pupunta yung mga locals. Siguro, puro mas tourists na rin talaga pupunta. So expect nyo na siguro mas mahal yung prices dito. Diba? Pero pasok pa tayo, check natin kung ano yung mga meron dito. Try natin. Mga vlogger pala. Personal vlog lang yan. Hi, Kuya. Ayan. So sample natin yung binigay ni Kuya. Salamin. Sarap. Sarap naman, in fairness. Meron siyang lang siya, maalat siya na. Tsaka to, mas mura lang to. Mga salami. 5.5. Ayan, nakabili na tayo ng ating initial stock dito sa La Boqueria Market. So, initial observation, para mas mura talaga siya sa Mercado San Miguel. Siguro kasi mas local market siya than that. So, yung kasi para talagang bancheto na. So, dito may mga produce pa rin. So, ang una nating binili is ito. So, this is Hamon Iberico. So, medyo price to, 10 euro. Pero compared sa mga nakikita ko na mga 20 plus euro, pwede na rin yan. So, try natin.
Mmm. Stop. 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 So yung next natin is... Ayan. So ganyan yung mga serving dito para pika-pika. So ito naman, pinili ko squid heads. Kasi di ba may mga nagbebenta ng seafood dito. So sabi naman nila fresh. So sinigay niya na parang olive oil, tsaka mga spices, tsaka herbs. Tikman natin. Kamay na natin kasi ang hirap. Ayan. Squid head. Okay lang siya. Kasi medyo matigas na rin yan. Siguro dahil natagal na siya prinito, tapos may microwave lang. Pero parang fresh naman siya. Tsaka masarap yung nilagay na parang oil and herbs. Ayun lang. So ito yung muna yung kakainin natin, guys. Sarap. Man kami quickly dito sa may Carrefour Market para tumingin ng mga pwede namin ipasalubong. So bukas, sa last night namin, pupunta kami dito para dito na kami bibili. Pero syempre yung mga bibilin natin, yung mga hindi nasisira or yung mga dried or cured. So ako, naiisip ko baka olive oil, pwede rin yun. Tapos pwede rin yung mga cured meats, diba? Hindi naman yung madaling masira kahit hindi mo ma-ref agad. Tapos gusto ko rin bumili siguro nung medyo specialty na olive oil. May olive oil naman sa atin, pero meron yung mga talagang medyo mahal na olive oil na pwede mong ipang-dip sa tinapay, gano'n. So, isa yun sa mga bibilin ko. And lastly, baka tumingin na tayo ng mga cheese dito. Kasi pwede naman yung lalo yung mga dry cheese. So, ayan, pakita ko lang sa inyo quickly yung mga nakuha na natin dito sa loob. Hi guys! Ayan, nandito tayo sa may Plaza Catalunya. Nakarating na tayo doon sa dulo ng Las Ramblas. So makikita nyo naman dito na para siyang rotonda. Pero ngayon talaga, sobrang daming construction, sobrang daming night market, sobrang daming turista. So hindi ko na rin talaga ma-appreciate yung mismong plaza. So ngayon, magpapahinga muna kami dito, magko-coffee and magsi-CR. So tumambay na kami dito sa labas since maganda naman yung weather dito sa may Cafe Zurich. So yun, bumili na ng cafe and chill lang tayo with a very good view dito. So now, doon sa mismong tapat ng Plaza de Catalunya, meron ditong malaking Zara na gusto namin puntahan. So ayan, tatawid lang tayo dito. So as you know, yung Zara is a Spanish retail brand. So gusto din namin masilip kung ano yung mga products dito. Pero ako more on shoes yung bibilin ko kasi nga, ayun, wala naman sigurong kasya sa akin dito. Kaya sana makahanap tayo nung meron akong shoes na gustong bilhin. Check natin kung magkano dito. Silipin nyo guys, yung Zara dito. Ang ganda, 'di ba? Nasa loob siya ng parang lumang building. Tapos multiple floors yan. Tignan nyo guys. Oh. Nandito tayo sa may parang third floor nila. Ganyang kalaki yung Zara dito.
dami rin tao. Just check yung ceiling nila. Ang ganda. Para siya yung sikat sa may France na Galeries Lafayette. Diba? Napakaganda ng ceiling. Diba? Check nyo, laki-laki. Yan. So mag-check lang tayo dito ng shoes na gusto natin. Sana meron. So, quick update lang. So, after namin dun sa Zara, so umikot-ikot lang din kami dito. May mga Primark. So, isa rin yun sa parang mga murang retail shop dito actually sa Europe. Mas nalaman ko siya actually sa London. So, I believe sikat siya na British brand, na mga brand for less for mga retail. So, ako, syempre, wala naman tayong sizes dyan. So, hindi na tayo tumingin. Pero yung mga sisters ko, tumingin siya dyan. Yun, wala naman sila nakita kasi nga sobrang daming tao, sobrang haba ng mga pila. Talagang tourist area din talaga to. Pero kung throughout the Europe, hindi lang naman dito sa Barcelona, kung may makita kayong Primark, i-check nyo rin. Lalo yung kung may gusto nyo bumili ng mga winter clothes or mga jackets, mas makakamura talaga kayo dyan compared dun sa mga branded. Actually, that's it for the day. So talagang medyo nag-wind down na kami ngayong end of the trip, and bukas itutuloy ko na lang yung vlog. Pero yun siguro yung parang pinaka-highlight na ng aming trip dito sa Barcelona, because we will be visiting the Sagrada Familia. So the world famous Sagrada Familia dito sa Barcelona. Anyway, yung hotel naman namin nandito na rin naman sa Las Ramblas. So mag-walk na lang din tayo pa uwi. Hi guys! Good morning! It's now day 14 of our Europe trip. So nandito pa rin tayo sa Barcelona. So ito na talaga yung ating last full day for our trip. So we'll try na mag-lunch muna. So kumbaga sa ating last day, try natin makakain sa isang restaurant ng Spanish food. And after that, so sabi ko nga 'di ba 4 PM pa yung booking natin sa Sagrada. Pero syempre, pupunta pa rin tayo ng earlier doon kasi maganda pa rin naman mag-visit doon sa park in front of the Sagrada Familia, mag-take ng picture ng church sa labas, and then papasok tayo ng 4 PM na doon na binook natin na ticket sa Klook. So ayun lang, and then we'll end the day after that, 'di ba? Siguro makakabalik kami dito sa area namin ng mga 6 PM. Nakakita na tayo ng Carrefour yesterday, and doon na talaga kami bibili ng mga pasalubong namin. So ayun lang guys ha. So quick update na lang later dun sa kakainan nating reso, and of course ating last stop, which is sa Sagrada Familia. See you guys later. Bye! Na kami sa late lunch namin dito sa main Colom. Nakakatawa kasi first, sobrang lapit lang sa amin itong Colom na restaurant. So within the same area, dito lang sa may Gothic Quarter. Wala nang nag-check-in kami. Sobrang haba ng pila everyday. So ngayon, late lunch, nakasakto kami na wala masyadong pila. Sakto lang yung mga tapas nila. Pero siguro nga, dahil yung presyo niya affordable, talagang maraming tao na yun, siguro nag-iinuman, 'di ba, wine with the tapas. Pero yung nagustuhan ko sa kanya, yung paella negra nila, sobrang nasarapan talaga ako, and sobrang good value for money kasi lumalabas na 10.9 euro siya per serving per person. So in order namin for 2, so parang lumalabas na nasa 22 euros yung paella negra. So far yun talaga yung nagustuhan ko sa lahat.
Kasi na-compare ko na rin, may mga nakikita kami dito na siguro mga nasa 20 per euro per person. So, doble talaga. So, ako i-recommend ko siya for their Paella Negra. So, if ever na malapit kayo dito nagstay sa La Rambla, search nyo yung Colom. Pero yun nga, be ready na pumila kasi nga, ang daming mahaba palagi pila. Even ngayon na patay na oras na mga 2 p.m. Ang haba-haba pa rin ng pila. Nandito na tayo sa may Las Ramblas ulit. So, mag-walk na tayo dun sa nearest station dito, which is the Liceo Station. And ito na yung last stop natin for today and our Europe trip, which is the Sagrada Familia. So, watch for the next update na lang, guys. And see you later! Ready sa bag. Dito na tayo sa Sagrada La Familia. So, nag-exit lang kami dun sa train station. So, pangalan na mismo yung Sagrada Familia Station. So, itong exit namin, ito yung likod ng Sagrada Familia. Pero dito pa lang, sobrang laki niya na. As in, hindi na siya kasya sa camera. In real life, makikita mo talaga na it's still in progress yung construction niya, hindi pa siya tapos. So makikita mo talaga yung finish ng church. Iba-iba siya. Kasi siguro nga, centuries in the making yung itong mismong structure na to. So tingin ko yun yung most unique sa kanya. And actually, medyo kakaiba siya talaga siya eh. Pag nakita mo siya in person, kala mo para kang mga nasa theme park kasi out of this world yung design niya if you compare it sa mga nakita na nating katedral. So maaga pa naman, ang gagawin namin is mag-walk kami dito from this stage sa likod dun sa may Plaza de Gaudi. So I believe nandun yung mga usual picture spot niya. And then hintay na lang natin siguro hanggang mag-4 tapos dun tayo papasok sa mismong Sagrada Familia. Anyway, ayan, lakad muna kami papunta dun sa may plaza. Ayan guys, sundan nyo lang tong sign ng entrance kung bumili kayo ng ticket para pumasok sa Sagrada Familia. So if galing kayo dun sa Sagrada Familia Station, sundan nyo lang to. Nandito na kami sa kabilang view. So by observation, parang mas luma to. So baka ito yung mas original. Talagang nakakatawa yung pag-ikot namin, nakita namin iba-ibang angulo ng church. Kasi patsi-patsi talaga yung design niya. Kasi siguro nga iba-ibang times na yung gumawa. Tapos even yung material, may nakita ko, may metal. Tsaka may wing naman na parang yung classical church din yung material niya. So nakakatawa ito talaga na naging parang living art na talaga siya dito sa Barcelona. Ayan guys, nandito kami dun sa may Plaza de Gaudi sa tapat din nung Sagrada La Familia. So isa rin dito yung picture spot. So makikita niyo naman din kasi ang dami na rin tao dito na nakaabang for picture. Pila-pila na lang dito. Ayan, so maghanap-hanap na lang kayo ng kanya-kanyang spot to take picture. Maganda naman dito kasi may mga puno-puno na nakatago yung mga construction and maganda siya sa picture. Ayan, tingnan yung view natin dito. O, diba? Tingnan yung view niya dyan. May mga puno rin sa ilalim. Eksakto, may mga construction pa dun sa harap. Ayan guys, papasok na tayo sa loob. So dito kayo sa may letter C. Kapag nag-book kayo via Clocks, papasok na tayo na. Sagrada Familia. Hindi na tayo sa ano. Walang overdrive style. Wala pa niya.
Hi guys! Ayan, time check. It's already 6:30. So, inabot din kami ng 2.5 hours sa loob. Talagang dinamdam namin yung art nung ganda. Actually, sa loob ang ganda rin talaga. Nakakatawa rin dito is, nandito na tayo sa may exit. So, ang tawag nila dito is the Passion Facade. So, ang team pala nitong kay Gaudi is yung sa harap, di ba yun yung mga nativity, birth of Jesus, birth of Christ, about the sacred family. So, itong nandito sa likod natin, ito na yung death ni Christ, which is yung La Pieta, Passion of Christ, di ba? So, nakakatawa yung, yun nga, yung pinakita dito and pinortray dito, yung life and death of Jesus. So, sobrang sulit din talaga na gawin niyo yung tour. Maganda to sa labas, definitely mag-take ng picture, pero talagang nagkaroon ng mas naintindihan natin yung concept behind the work of art of Gaudi. And itong nasa likod natin, hindi na talaga daw natapos si Gaudi. So ang natapos lang niya is yung nativity front and yung basilica dito sa baba ng church. So babalik na kami dun sa aming hotel. So same lang, magte-train lang tayo and ito na yung parang last minute packing natin and last minute pasalubong haul. Hi guys! Ayan, last day na namin ngayon and flight day na namin back to Manila. So far, I believe total kung sasama natin yung mga flight days and also yung mga time differences. So alam ko papatak na mga total of 17 days tong Italy and Spain trip natin. So siguro first question is that enough? So I think that's more than enough for yung kumbaga kung first timer ka sa Italy and Spain. Na yun nga, marami na rin tayo na visit na hindi lang yung mga capital cities but also other cities and also town. Tsaka meron din tayo mga day tour like yung Toledo and Segovia. We also had day tours diba sa Florence and Naples. So I believe medyo na-cover na lang natin talaga yung both countries. And yun nga, I believe compared to yun nga, yung iba na siksik talaga itinerary, itong itinerary namin merong mga built-in na mga transit days na technically wala talaga kami ginagawa kundi mag-train or mag-plane papunta dun sa and check-in lang sa hotel and then mag-settle down. So overall, for Europe trip, I believe okay na yung mga 2 weeks talaga in terms of duration. So siguro, kung mas kaya nyo, mas may energy kayo, mas pwede nyo pa talagang isiksik yung itinerary na katulad namin. But if yun nga, pag mga trendahin na kayo mga tito at tita, tingin ko okay din talaga na mag-allot kayo ng time and space in between those days. Siguro kung iisipin ko kung ano yung pinaka nagustuhan ko dito sa buong trip, siguro masasabi ko is ang nagdarang talaga ng number 1 is Rome. Kung compare ko sa Barcelona, talagang parehas silang touristy compared to Madrid. Maraming tourist, maraming tour bus. Pero siguro yun nga, yung Vatican City, yung mismong Colosseum, marami siya na tabi-tabi lang na kahit saan ka maglakad, talagang mafe-feel mo na transported ka in time. Unlike dun sa ibang cities na may mga certain spots lang talaga na yun yung highlight. And then, marami pa tayong pwedeng puntahan sa Italia, definitely. Nandiyan yung mga North City sila, which is in Venice and also Milan. And kung mga mahilig naman kayo sa mga beach, marami pa yung southern coast naman ng Italy. So, tingin ko mas marami pa tayong ma-explore doon. Dito naman sa Spain, siguro masasabi ko ang pinaka-favorite ko na mas okay na sa akin is yung Madrid. Anyway, ngayon magbo-Bolt or Uber na lang kami going to the airport. So, itong pabalik natin, medyo chill na lang tayo kasi ang flight natin is maaga, 11:55. So, aalis na rin tayo in a few. So, I think 7 AM na rin ngayon. So, kailangan maaga din tayo sa airport kasi may mga tax refund pa tayong ipaprocess. Anyway, thank you for watching the Europe series vlog. If you like this video, please like, share, and subscribe to my channel. Once again, this is Checho Santos and see you on the next one. Bye!